Sa loob ng maraming dekada, ang malalaking barkong pandigma ang isa sa mga palatandaan ng lakas ng isang bansa. Kapag mas malaki ang barko at mas marami itong armas, mas kinatatakutan ito ng mga kalaban. Ngunit sa modernong digmaan, unti-unting nagbabago ang paraan ng pakikipaglaban. Ang mga teknolohiyang mas mura, mas maliit at mas madaling gamitin ay unti-unting binabago ang paraan ng digmaan. Dahil dito, may halaga pa ba ang mga napakalalaking warship sa panahon ngayon? Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Admiral Nakhimov ay isa sa pinakamahal at pinakamalakas na barkong pandigma ng Russia. Halos $5 billion ang ginastos upang ma-upgrade ito. Isa itong nuclear-powered cruiser na may napakaraming armas. Kaya nitong sirain ng halos anumang barko at umatake sa malalayong target sa lupa gamit ang mga missile nito. Dahil dito, matagal itong ipinakita ng Russia bilang tanda ng lakas ng kanilang navy. Ito rin ang uri ng proyekto na gustong ipagmalaki ni Vladimir Putin bilang patunay ng lakas militar ng bansa. Ngunit may isang nakakagulat na bagay. Sa kabila ng lakas nito, halos hindi ito nagamit sa digmaan laban sa Ukraine. At hindi pa nga kinakailangang magpaputok ng kahit isang bala ang Ukraine upang mangyari iyon. Upang maintindihan kung bakit kailangan balikan ng simula ng kwento ng barkong ito. Ang kasaysayan ng Admiral Nakhimov ay nagsimula pa noong panahon ng Soviet Union. Noong May 17, 1983, sinimulan ng paggawa ng barko sa Baltic Shipyard sa St. Petersburg na noon ay tinatawag pang Leningrad. Pagkaraan ng ilang taon ng paggawa, inilunsad ang barko noong April 25, 1986. Pagkatapos ng 2 pang taon ng paghahanda at test, opisyal itong pumasok sa serbisyo noong December 30, 1988. Sa panahong iyon, hindi pa ito tinatawag na Admiral Nakhimov. Ang unang pangalan nito ay Kalinin. Noong April 21, 1989, isinama ito sa Northern Fleet ng Soviet Navy. Pagkatapos ng ilang taon, noong 1992, pinalitan ng pangalan nito. Pinangalan ito kay Admiral Pavel Stepanovich Nakhimov, isang kilalang komandante ng Russian Navy noong panahon ng Russian Empire. Si Nakhimov ang namuno sa tagumpay ng Russia laban sa Ottoman Fleet sa Battle of Sinop noong 1853 sa panahon ng Crimean War. Ang barkong ipinangalan sa kanya ay ginawa noong Cold War nang matindi ang kompetisyon ng Estados Unidos at Soviet Union sa teknolohiyang militar. Ang cruiser na ito ay kabilang sa Kirov-class battle cruisers, isang klase ng barko na kilala sa napakalakas na kombinasyon ng armas at depensa. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking surface warship na ginawa pagkatapos ng Second World War, kung hindi isasama ang aircraft carriers. Napakalaki ng barkong ito. Ang haba nito ay higit sa 823 feet o mga 251 meters. Ang lapad nito ay mahigit 93 feet o halos 28.5 meters. Ang lalim nito sa tubig ay mga 33 feet or halos 10.3 meters. Kapag puno ng fuel, armas at kagamitan, ang kabuuang bigat nito ay umaabot sa halos 28,000 tons. Ngunit ang tunay na lakas ng barkong ito ay nasa dami ng armas na dala nito. Noong 1980s, inilarawan pa ito ng US Intelligence bilang isa sa pinakamalakas na warship sa mundo. Isa sa pangunahing armas nito ay ang 20 P-700 Granit anti-ship missiles. Ang mga missile na ito ay ginawa upang sirain ng malalaking barko tulad ng aircraft carriers. Mayroon din itong 12 S-300F missile launchers na may kabuuang 96 missiles para sa depensa laban sa mga eroplano at missile attack. Bukod pa rito, meron itong dalawang 4K-33 o SAM missile batteries na may 40 missiles. Meron din itong twin 130mm AK-130 naval gun na maaaring gamitin laban sa barko o target sa lupa. Para sa depensa laban sa submarine, mayroon itong RBU-6000 at RBU-1000 anti-submarine rocket launchers. Mayroon din itong 10-533mm torpedo tubes. Para naman sa huling depensa laban sa papalapit na missile o eroplano, mayroon itong 6 na Cortic close-in weapon systems na mabilis magpaputok upang pabagsakin ang target. Sa madaling salita, ang barkong ito ay parang isang lumulutang na kuta sa dagat na kayang lumaban sa mga target sa ibabaw ng dagat, sa ilalim ng tubig at sa ere. Ngunit sa modernong digmaan, minsan ang pinakamalalakas na armas ay nawawalan ng halaga hindi dahil sa direktang pag-atake, kundi dahil sa pagbabago ng paraan ng pakikipaglaban. At iyon mismo ang nangyari sa Admiral Nakhimov.
Dahil sa dami ng armas at kakayahan nito, ginawa ang Admiral Nakhimov para sa isang malinaw na misyon noong panahon ng Cold War. Ang trabaho nito ay bantayan ng dagat at harapin ang mga NATO submarines at carrier groups kung sakaling magkaroon ng malaking laban sa pagitan ng Soviet Union at Estados Unidos. Meron din itong helicopter landing area at sapat na espasyo upang magdala ng hanggang 3 Kamovka 27 helicopters. Ginagamit ang mga helicopter na ito para maghanap ng submarine, magbantay sa paligid ng dagat at tumulong sa mga operasyon. Sa kabila ng laki nito, mabilis pa rin ang barko. At kaya nitong umabot sa higit 30 knots o mga 34.5 miles per hour. Posible ito dahil sa kakaibang engine system nito. Pinagsasama nito ang steam power at nuclear power. Mayroon itong 2 steam turbines na konektado sa isang KN3 nuclear reactor. Mayroon ding oil-fired boiler na nagbibigay ng dagdag na lakas kapag kailangan ng mas mataas na bilis. Dahil sa ganitong sistema, halos walang limitasyon ng layo na kaya nitong marating kapag mabagal ang takbo. Kapag nuclear power lang ang ginagamit, kaya nitong umabot sa 25 knots or mga 29 miles per hour. Kapag pinagana naman ang oil boiler para dagdagan ng lakas, kaya nitong lumampas sa 30 knots. Malaki rin ang espasyo sa loob ng barko. May sapat itong lugar para sa mahigit 700 crew members. Sa madaling salita, noong panahon ng Cold War, ang Admiral Nakhimov ay isa sa mga barkong kinatatakutan ng maraming bansa. Ngunit nagbago ang mundo matapos ang 1991 nang tuluyang bumagsak ang Soviet Union. Pagkatapos ng Cold War, nabawasan ng pangangailangan para sa mga napakalaking barko na mahal patakbuhin. Dahil dito bihira na itong gamitin sa operasyon. Sa paglipas ng mga taon, mas naging bihira ang paggamit sa barkong ito. Ang huling malaking biyahe ng barko noong 20th century ay nangyari noong July 1997. Pagkatapos nito, noong 1999, hinila ang barko papunta sa Severodvinsk para sa repairs. Sa simula, simpleng pag-aayos lamang ang plano. Ngunit habang tumatagal, lumaki ang proyekto at naging isang napakalaking modernization program. Sa loob ng mahigit 2 decades na natili ang barko sa Sevmas Shipyard habang unti-unting inaayos at ina-upgrade. Ang layunin ay gawing modern muli ang barko upang magamit sa bagong panahon ng digmaan. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Paulit-ulit itong lumampas sa budget at schedule. Maraming beses ding sinabi ng mga opisyal ng Sevmas na malapit nang matapos ang proyekto. Isa sa mga nagsabi nito ay ang direktor na si Nikolai Kalistratov. Ngunit sa totoong nangyari, halos isang quarter century ang ginugol sa renovation. Sa kabuuan, umabot ang gastos sa humigit kumulang 200 billion rubles o halos $5 billion. Dahil dito, ang modernization ng Admiral Nakhimov ay naging isa sa pinakamahal na upgrade project para sa isang barko sa kasaysayan. Ang layunin ng overhaul ay pahabain ang buhay ng barko at gawing mas handa ito sa modernong labanan. Kasama sa proyekto ang malaking pagbabago sa mga armas nito. Halimbawa, tinanggal ang lumang P-700 Granite missiles. Ang mga launcher nito ay pinalitan ng 80 Universal UKSK-3S14 launchers. Ang bagong launcher system na ito ay kayang magpaputok ng ilan sa pinakamodernong missile ng Russia. Kabilang dito ang Caliber cruise missiles, Onyx anti-ship missiles at ang hypersonic Zircon missiles. Hindi lamang armas ang na-upgrade. Nagkaroon din ng mga bagong sensor system upang mas mapabuti ang kakayahan ng barko na makita at masundan ang mga target sa paligid nito. Dagdag pa rito ang 130mm AK-192M naval gun. Ang iba pang baril, anti-submarine rockets at torpedo systems ay sumailalim din sa sunod-sunod na upgrade. Pati ang air defense system ng barko ay pinalitan. Ang lumang S-300 system mula pa sa Cold War ay inalis at pinalitan ng S-400 air defense system. Sa teorya, ang lahat ng upgrade na ito ay dapat gawing isa sa pinakamoderno at pinakamalakas na cruiser sa mundo, ang Admiral Nakhimov. Ngunit sa modernong digmaan, hindi lamang lakas ng armas ang mahalaga. Mas mahalaga kung gaano kabilis nagbabago ang teknolohiya at paraan ng pakikipaglaban. At dito nagsimulang lumitaw ang tunay na problema ng barkong ito. Dahil sa malawak na modernization, tila naiangkop muli ang Admiral Nakhimov sa modernong digmaan. Ang mga upgrade na ginawa rito ay nagbigay sa barko ng kakayahang maglunsad ng malalayong missile attack laban sa mga target sa lupa. Ibig sabihin kahit nasa dagat ang barko, kaya nitong umatake sa mga target na napakalayo sa loob ng isang bansa.
Isa sa pinakamahalagang sandata na idinagdag ay ang Caliber cruise missile. Ang missile na ito ay kayang magdala ng warhead na may bigat na hanggang 1,100 pounds o mga 500 kilograms. Kaya rin itong umabot sa bilis na Mach 3 o halos 3 beses ang bilis ng tunog. Katumbas ito ng humigit kumulang 2,300 miles per hour. Dahil sa disenyo nito na may multi-stage solid fuel system at turbojet engine, kaya ng ilang version ng Caliber na tamaan ng target sa layo na hanggang 1,550 miles o halos 2,500 kilometers. Nagamit na rin ang mga missile na ito sa digmaan sa Ukraine. Sa loob ng ilang taon ng labanan, maraming beses ginamit ng Russia ang Caliber missiles laban sa mga lungsod, base militar at iba pang target sa Ukraine. Ang resulta ay malaking pinsala sa mga gusali, daungan at iba pang mahalagang lugar. Bukod sa Caliber, mayroon ding P-800 Onyx missiles ang barko. Ang missile na ito ay may layo na halos 370 miles o mga 600 kilometers. Kaya rin nitong umabot sa bilis na Mach 2.9 o halos 1,998 miles per hour. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa tatlong ito ay ang Zircon missile. Ito ay kabilang sa klase ng hypersonic weapons. Kaya nitong umabot sa bilis na Mach 9 o halos 7,000 miles per hour. Sa ganitong bilis, napakahirap itong pigilan. Kapag inilunsad ang isang Zircon missile, halos walang oras ang kalaban upang makapaghanda ng depensa. May kakayahan din itong tamaan ang target sa layo na lampas 620 miles o mga 1,000 kilometers. Sa madaling salita, kaya ng barkong ito na maglunsad ng malakas na pag-atake laban sa mga target na malapit man o malayo. Dahil sa dami ng bagong armas, mas malakas na ngayon ang Admiral Nakhimov kaysa dati. Isa itong nuclear-powered missile cruiser na may kakayahang maglunsad ng ilan sa pinakamodernong armas ng Russia. Pagkatapos ng mahigit 25 years sa shipyard, nagsimula ang barko ng sea trials noong 2025. Plano ng Russia na ibalik ito sa aktibong serbisyo sa sumunod na taon. Kung tutuusin, dapat sana ay nakakatakot ito para sa Ukraine. Ang isang barkong ganito kalaki at kalakas ay maaaring magbigay sa Russia ng malaking bentahe sa dagat tulad ng Black Sea. Maaari rin itong magsilbing bagong platform para sa missile strikes laban sa mga lungsod, base militar at iba pang target sa Ukraine. Para sa Kremlin, dapat sana ay isa itong simbolo ng lakas ng Russia. Isang napakalakas na warship na handang gamitin laban sa kalaban. Isang barkong maaaring ipakita ng Russia bilang patunay ng kanilang military strength. At sa propaganda ng Moscow, dapat sana ay magiging mahalagang armas ito sa digmaan laban sa Ukraine. Ngunit sa kabila ng lahat ng inaasahang ito, hindi iyon ang nangyari. Sa loob mismo ng Russia, may ilang opisyal na nagdadalawang isip kung tama ba ang napakamahal na desisyon na i-upgrade ang barkong ito. Samantala, maraming Western military analysts ang nagsasabi na ang buong proyekto ay malaking pag-aksaya ng oras at pera. Ang dahilan ay simple. Habang ginagastos ng Russia ang bilyong dolyar upang ayusin ang isang napakalaking barko, nagbago naman ang paraan ng pakikipaglaban sa dagat. Sa bagong uri ng naval warfare na lumitaw sa digmaan sa Ukraine, ang mga dambuhalang barko ay hindi na ganoon kahalaga tulad ng dati. Sa halip, nagmumuka silang napakamahal ngunit mabagal at mahirap ipagtanggol na target. Sa madaling salita, kahit modern na ang Nakhimov, maring hindi na ito kasing delikado tulad ng inaasahan. Sa mata ng ilang eksperto, isa lamang itong 28,000 tons na barko na maaring walang malaking papel sa natitirang bahagi ng digmaan. Sa teorya, dapat sana ay isa ito sa pinakamahalagang sandata ng Russia. Dapat sana ay ginagamit ito sa Black Sea upang maglunsad ng malalakas na missile strike laban sa Ukraine. Dapat sana ay nagdudulot ito ng takot sa Ukrainian Armed Forces. At dapat sana ay nagsisilbing simbolo ng mahabang kasaysayan ng Russian Navy. Ngunit hindi iyon ang nangyayari. Ang dahilan ay dahil nagbago na ang panahon. May panahon noon na ang ganitong kalalaking cruiser ay isang malaking lakas sa digmaan sa dagat. Ito ang ipinagmamalaki ng maraming Navy sa mundo. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na pinag-uusapan ng Russia ang pagbabalik ng Nakhimov sa serbisyo. At sa loob ng maraming taon, ang ideyang iyon ay nakakatakot para sa mga kalaban ng Russia. Ngunit ngayon iba na ang sitwasyon. Ang isang napakalaking cruiser na may dosenang missile launcher ay hindi na ganoon kalaking banta tulad ng dati dahil ang digmaan sa dagat ay nagbago. Hindi na ito ang panahon ng mga higanting barko na naghahari sa karagatan.
Ito na ang panahon ng mga drone. Murang gawin simple ang disenyo, ngunit napaka-epektibo sa pag-atake. At sa digmaan ng Russia at Ukraine, malinaw na nakita kung gaano kalaki ang epekto ng teknolohiyang ito. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, naging malinaw kung gaano kalaki ang epekto ng drone technology. Partikular na naging mahusay ang Ukraine sa paggawa ng mga bagong drone system na kayang lumipad o gumalaw sa ibabaw ng dagat upang hanapin at tamaan ang mga target. Ayon sa naval expert at open source intelligence analyst na si H.I. Sutton, may malaking problema ngayon ang Russian Navy sa Black Sea. Sa kanyang pagsusuri sa Naval News, sinabi niya na ang mga Ukrainian surface drones ay nagdudulot ng napakahirap na problema para sa mas malalaking barko ng Russia. Dahil sa mga drone na ito, maraming barko ng Russia ang halos hindi na lumalabas sa dagat. Sa halip nananatili sila sa loob ng kanilang mga pantalan upang umiwas sa posibleng pag-atake. Ibig sabihin kahit hindi pa sila tinatamaan, nagiging limitado na ang galaw ng mga barko ng Russia. Sa madaling salita, tila dala pa rin ng Russia ang mga ideya mula sa panahon ng Cold War. Noon, ang lakas ng Navy ay madalas sinusukat sa laki ng barko, dami ng missile at kapal ng proteksyon nito. Naguunahan ng mga bansa na gumawa ng pinakamalaki at pinakamalakas na warship. Ngunit sa modernong digmaan, nagbago na ang sitwasyon. Ang mga murang drone na kasing laki lamang ng maliit na bangka o eroplano ay kayang magdulot ng malaking pagbabago sa laban sa dagat. Sa bagong uri ng labanan na ito, kahit ang isang barko na nagkakahalaga ng bilyong dolyar ay maaaring maging madaling target. Sa kasalukuyan, unti-unti nang lumalayo ang maraming bansa sa paggawa ng napakalalaking warship. Sa halip, mas maraming pondo ang inilalagay nila sa drone technology at sa mga platform na kayang maglunsad ng mga ito. Halimbawa, patuloy na pinalalawak ng China ang mga naval drone na kayang gumalaw sa dagat kahit walang crew. Ganito rin ang ginagawa ng United States na gumagastos ng malaking pondo upang gumawa ng sarili nitong naval drone fleet. Habang ang ibang bansa ay nakatuon sa direksyong ito, gumastos ang Russia ng bilyong dolyar upang ayusin ang isang barko na maaaring wala ng malinaw na papel sa modernong digmaan. Ayon pa kay Sutton, mas nagiging hindi tiyak ang hinaharap ng mga ganitong kalalaking barko habang dumarami ang unmanned systems. Matagal nang may mga nagdududa kung praktikal bang maglagay ng napakaraming pera at armas sa isang barko lamang. Ngayon mas lumalakas pa ang pagdududang iyon. Hindi ibig sabihin nito na kayang gawin ng mga drone ang lahat ng trabaho ng mga barkong may crew. Ngunit malinaw na binabago nila ang paraan ng labanan sa dagat. Sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, malinaw na ipinakita ng Ukraine kung paano gamitin ang mga drone laban sa mas malalaking target. May ilang pagkakataon na nasira o napinsala ang mahahalagang barko ng Russia dahil sa ganitong pag-atake. Halimbawa, noong late 2025, gumamit ang Ukraine ng underwater drones upang pasabugin ang isang Russian Kilo-class submarine. Ang submarine na iyon ay nakadaong sa Novorossiysk Harbor nang mangyari ang pag-atake. Ang halaga ng submarine ay tinatayang nasa $400 million. Samantala, ang mga drone na ginamit sa pag-atake ay nagkakahalaga lamang ng daan-daang libong dolyar. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung paano nagbago ang laban sa dagat. Sa modernong digmaan ngayon, mas mahalaga na magkaroon ng maraming murang drone kaysa sa iilang napakamahal na barko. Minsan, isa o dalawang tama lamang ang kailangan upang sirain ang kagamitan na nagkakahalaga ng milyon o bilyong dolyar. Mula noong 2022, ilang barko ng Russia ang nasira o tinamaan dahil sa ganitong uri ng pag-atake. Kabilang dito ang mga submarine, landing craft, cruisers at iba pang barko. Dahil dito, nagiging mas maingat ang ilang Russian commanders sa paggamit ng kanilang mga barko. Alam nilang may mga drone team ang Ukraine na patuloy na nagbabantay at kayang magsagawa ng mabilis na pag-atake. Sa loob lamang ng ilang sandali, maaring tamaan ang target ng hindi na kailangan ng tradisyonal na laban sa dagat. Sa praktikal na pananaw, para bang napahina na ng Ukraine ang malaking bahagi ng Russian fleet kahit walang tradisyonal na laban sa dagat. Ayon kay Sutton, sa Black Sea ay halos nakakulong na sa kanilang mga pantalan ang mga barko ng Russia. Hindi dahil sa direktang laban, kundi dahil sa tuloy-tuloy na banta ng drone attack. Kahit hindi kasing lakas ng malalaking missile, sapat ang lakas ng mga drone upang magdulot ng pinsala na kayang baguhin ang takbo ng isang laban. Bukod dito, maliit at mabilis silang kumilos. Dahil dito may pagkakataon silang makalusot sa depensa ng mas malalaking barko. Ngunit may isang simpleng dahilan kung bakit malaki ang lamang ng mga drone. Wala silang crew.
Dahil walang sakay na tao, maaaring gamitin ang mga drone kahit sa mapanganib na operasyon. Halimbawa, maaaring magpadala ang Ukraine ng 100 drones laban sa isang barko. Kahit ilan lamang ang tumama sa target, matagumpay na ang operasyon. At walang buhay ng sundalo ang nalalagay sa panganib habang ginagawa ang pag-atake. Sa kabilang panig, kung masira o lumubog ang isang malaking barko na may maraming crew, napakalaki ng epekto nito, hindi lamang sa kagamitan, kundi pati sa moral at propaganda ng bansa. Dahil dito malinaw kung bakit naging epektibo ang mga drone sa digmaan sa dagat. Mura sila, mabilis gamitin, at kayang magdulot ng malaking pinsala kahit sa mas malalaking target. At sa bagong uri ng labanan na ito, kahit ang isang barko na tulad ng Admiral Nakhimov ay hindi na kasing ligtas tulad ng dati. Bukod dito, malaking problema rin ang napakataas na gastos sa paggawa at pagpapanatili ng mga malalaking barko. Ang isang barko tulad ng Admiral Nakhimov ay hindi lamang mahal gawin. Kailangan din itong gastusan taon-taon para sa fuel, maintenance, crew training, at pag-aayos ng iba't ibang kagamitan. Kapag may nasirang bahagi ng barko, kadalasan ay kailangan pa itong dalhin sa shipyard para sa malaking repair work. Dahil dito maaaring matagal itong hindi magamit sa operasyon. Kung ikukumpara, ang mga drone ay mas simple gawin at mas mabilis palitan kapag nasira. Kung mawala ang isang drone sa operasyon, madaling gumawa ng bago. Ngunit kung mawala ang isang barko na nagkakahalaga ng bilyong dolyar, napakalaking pagkawala iyon. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas maingat ang maraming bansa sa paggamit ng malalaking barko sa modernong digmaan. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari sa Russian missile cruiser Moskva. Noong 2022, sa unang bahagi ng digmaan sa Ukraine, ang barkong ito ay napalubog matapos tamaan ng Ukrainian Neptune missiles. Ang Moskva ang flagship ng Russian Black Sea Fleet noong panahong iyon. Ang pagkawala ng barkong iyon ay nagpakita kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap ng malalaking warship sa modernong laban. Kung ang isang barko na tulad ng Moskva ay maaring lumubog dahil sa ilang missile, mas lalo pang lumalabas ang tanong kung gaano kaligtas ang ibang malalaking barko sa ganitong uri ng digmaan. Dahil dito may ilang eksperto ang nagsasabing ang modernization ng Admiral Nakhimov ay maaaring hindi ang pinakamahusay na paggamit ng pera ng Russia. Sa halip na maglaan ng bilyong dolyar sa isang barko, maaaring mas naging kapaki-pakinabang kung ginamit ang pera sa paggawa ng mas maraming drone, missile system o iba pang modern equipment. Sa ganitong paraan, mas nagiging flexible ang militar sa pagharap sa bagong uri ng digmaan. Sa ganitong sitwasyon, napipilitan ang maraming bansa na pag-isipang muli kung paano nila gagamitin ang kanilang mga barko sa hinaharap. Hindi na sapat ang umasa lamang sa malalaking warship na puno ng armas. Mas mahalaga na ngayon kung paano pagsasamahin ng iba't ibang kagamitan sa dagat. Mula sa malalaking barko hanggang sa mas maliliit na teknolohiya, lahat ay may silbi upang makabuo ng mas maayos at mas handang kakayahan sa anumang laban sa dagat. Sa huli, maraming analis ang tumitingin sa Admiral Nakhimov bilang isang halimbawa ng pagbabago sa military technology. Isang barko na ginawa para sa isang uri ng digmaan na unti-unti nang nawawala. Noong panahon ng Cold War, ang ganitong klaseng cruiser ay simbolo ng lakas ng isang bansa. Ngunit sa kasalukuyang panahon, kung saan mabilis nagbabago ang teknolohiya at lumalakas ang paggamit ng unmanned systems, hindi na ganoon kasimple ang laban sa dagat. Ang mga barko na dati ay itinuturing na halos hindi matatalo ay ngayon kailangang harapin ang bagong uri ng banta. At sa bagong panahon ng digmaan na ito, may isang malinaw na pagbabago. Hindi na lamang laki ng barko o dami ng armas ang nagdedesisyon kung sino ang may kalamangan sa dagat. Mas mahalaga na ngayon kung sino ang mas mabilis umangkop sa bagong teknolohiya at sa patuloy na nagbabagong paraan ng pakikipaglaban.